Naging matagumpay ang proyekto ng banal na dugo. Burahin agad ang kanyang kamalayan. Bilang 001, ang unang 3S level na may kapangyarihan sa mundo, ang pinakamalakas na sandata ng kapisanan ng pahayag. Ngayon ay isisilang sa aking mga kamay. Kung gusto mong mabuhay, matuto kang lumaban hanggang kamatayan. Ang kapisanan ng pahayag ay hindi nangangailangan ng walang kwenta. Magaling, ang malakas ay kumakain sa mahina. Yan ang patakaran ng kapisanan ng pahayag. Hindi maganda takbo. Anong nangyayari? Para sa kapisanan ng pahayag. Hindi ka maaaring umalis. Kung gusto mong mabuhay, matuto kang lumaban hanggang kamatayan. Ang kapisanan ng pahayag ay hindi nangangailangan ng walang kwenta. Kung ayaw mong mamatay, lumayas ka. Ayos ka lang, hoy. Matapos tumakas mula sa kapisanan ng pahayag, hindi nila ako pinabayaan na habulin. Itinago ko ang aking nakaraan at kapangyarihan at namuhay kasama si Esperanza sa nakatagong kuta ng pulang dragon. Pero iba ang mga tao dito. Ali, ako na. Wala kang naitutulong. Sa ating kuta ng pulang dragon, ang isang 6 na taong gulang na bata kayang durugin siya ng isang kamay. Hindi ko alam kung ano ang nakita mo sa kanya, kuya. Kung hindi dahil sa iyo nung panahong yon na gusto mong iligtas siya kahit ano paman, sana pinalayas ko na siya. Ikaw talaga, isang pambihirang talento na minsan lang sa isang siglo sa martial arts. Bakit ka napunta sa kanya? Tingnan mo. May mga tao sa labas. Sabi nila, taga-kapisanan ng pahayag. Sila, natagpuan pa rin ako. Kapisanan ng pahayag. Yun ang espesyal na nag-aaral kung paano pagbutihin ang pisikal na kakayahan ng tao grupo ng medisina. Tama. Yung misyon sa kalusugan ng bayan nila, makakapagbigay ng libreng medical check-up at makapagpagamot sa mga matatanda sa baryo. Magandang bagay ito. Kilala ko sila, narinig ko na ang mga taga-kapisanan ng pahayag. Lahat sila ay magagaling, lalo na ang pinuno ng kapisanan ng pahayag, napakagaling sa martial arts. Sa totoo lang, lagi ko nang gustong sumali sa kanila, tatay. Gusto kong pumunta at tingnan, baka may pagkakataon akong... Hindi pwede. Anong ibig mong sabihin? Kuya, itong kapisanan ng pahayag hindi kasing ganda ng iniisip mo. Sa tingin ko, ang pagpunta nila para magpa-check up, baka may iba silang pakay. Tumahimik ka na, anong alam mo? Dito ka nagsasalita ng walang katotohanan. Tara. Isama lahat ng mga taga nayon. Sige. Siya yun. Hindi ito magandang oras para kumilos. Kailangan mag-isip ng paraan. Na-verify na ni Kuya Lee nandito na lahat ng taga-baryo. Yung sinabi ninyong number 001, baka nandito siya nakatago.
Anong nagmamadali? Naku! Buong taon akong nagpakahirap, wala man lang anino. Tapos na ang pagkuha ng dugo, susunod na. Baka patay na siya. Teka, tumigil ka. Kaya kong tapusin sa loob ng 3 segundo. Pero kung gagawin ko yon, tiyak na malalaman ang pagkakakilanlan ko. Hindi lang yon, madadamay pa sina Esperanza. Ang payapang buhay na ito, baka mawala na rin. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ano ba? Sabi sa'yo, tumigil ka na. Bakit ka umaalis? Ano yan? Anong nangyari? Ano ba talaga ang nangyayari? Ano ito? Hindi ko rin alam. Pakawalan mo ako. Ako? Pero kapitan ng kapisanan ng pahayag. Sinaktan mo ako? Ako ang alkalde ng kuta ng Pulang Dragon. Sabihin mo sa akin kung ano ang problema. Huwag mong galawin ang anak ko. Anong klaseng tao yan? Nagmamagaling ka sa harap ko? Dalhin niyo siya. Tigil. Gago, ang mukha ng kapisanan ng pahayag pinahiya mo. Jiang, Presidenteng Jiang. Paumanhin sa inyong lahat mga kababayan, kasalanan ko ito, hindi ko siya naturuan ng tama, pinagulo niya kayo. Ganito na lang, umuwi muna kayo at magpahinga. Bukas ng umaga itutuloy natin ang medical check-up. Ako mismo ang mangunguna. Ali, tama ka. Ang mga taga-kapisanan ng pahayag ay hindi mabubuting tao. Hindi pwedeng magpatuloy ito. Kailangan nating gumawa ng paraan. Kumuha sila ng sample ng dugo ko. Iniwan nila ang blood sample na ito. Ito ay delikado. Kailangan nating sirain ito ngayon. Sino yan? Baka. Nagkamali ako. Anong ingay? Bilisan ninyo at ipaalam kay Presidente Jiang. Ay, wala na. Nasira ang blood bank. Kakaiba. Bakit hindi ko makita ang taong yon? Sino mag-aakala? Ang baryo niyong pangit. May nakatagong mga bihasa sa laban. Pa, Tumahimik ka! ibigay mo ang kapatid mong babae. Aalis na kami ni Lee. Pumapasok kayo sa bahay namin sa hating gabi. Ininsulto niyo ang anak ko. Hindi ka ba natatakot? Isumbong ko kayo sa presidente niyo? Ano ba? Tatay, Tatay, pakawalan mo ang tatay ko. Buti naman lumabas ka na. Sumama ka na lang sa akin. Pakawalan mo ako. Umalis ka, pakawalan mo ako. Ikaw, masamang tao. Tingnan mo, sino pa ang magliligtas sa iyo ngayon? Pakawalan mo ako. Hindi gumana ang lambing. Pilitin ko na lang. Sino? Ali. Oo siya. Paano naman mangyayari?
tumakbo. Bilang 001. Kanina ka pa hinahanap ng kapisanan ng pahayag, dito ka pala nagtatago. Hindi dapat kayo pumunta rito. At hindi dapat niyo siya galawin. Huwag mo akong patayin. Ali, sabi ng taong yon kanina, ano ang tungkol sa 01? Sa mga nakaraang taon, ang kapisanan ng pahayag ay laging naghahanap ng kapangyarihang higit sa karaniwang tao. Ang kanilang huling layunin ay gumawa ng perpektong sandatang tao. Para dito, gumamit sila ng libo-libo na buhay na tao para sa eksperimento. Ang mga taong iyon ay pinahirapan. Sa huli, halos lahat sila ay namatay. At ako, ang nag-iisang eksperimentong nakaligtas. Código 01. Isang taon na ang nakalipas. Tumakas ako mula sa kapisanan ng pahayag. Hindi sila tumigil sa paghahanap. Ang kapisanan ng pahayag ay pumunta rito. Hindi talaga ito medical check-up, kundi para hanapin ako. Kaya palagi kang nagkukunwaring mahina. Dahil ayaw mong matuklasan. Ali, Hindi ko pwedeng hayaang ang mga tao ng kapisanan ng pahayag ay kunin ka. Pero kapag nalaman ng kapisanan ng pahayag na patay ang dalawang ito, hindi nila tayo patatawarin. Ako na ang bahala sa kanila. Ang bagay na ito ngayon, itago natin sa ating mga sarili. Walang sino man ang pwedeng magsabi kahit isang salita. Paano nangyari? Kahapon ng gabi, tiyak ako inilibing ko sila sa bundok sa likod. Sinira ang aking kagamitan. Pinatay ang aking mga tao. Sino ang gumawa nito? Lumabas ka! Sinira mo ang kagamitan ko. Pinatay mo ang mga tao ko. Sino ang may gawa? Lumabas ka! Sige. Walang lalabas, di ba? Ikaw, anong gagawin nyo? Luhod. Bibilang ako ng 3. Kung hindi lalabas, susunugin sila ng buhay. Sunod ang buong baryo nyo. 3. 2. 1. Tigel! Ako ang pumatay sa kanila, pakawalan mo sila. Ikaw? Ikaw na walang kwenta? Kahit gaano siya kabulok? Kapitan pa rin siya ng kapisanan ng pahayag. Kung mapapatay mo siya, ikaw na matandang walang silbi, anong mangyayari sa dangal ng kapisanan? Saan natin ilalagay? Ako, alam ko kung sino ang may gawa. Andres. Bago mo sabihin kung sino iyon, kailangan mong mangako sa akin ng isang bagay. Andres, tumahimik ka! Sabihin mo. Basta ibigay ko siya sa'yo, kailangan mong palayain ang lahat ng tao rito. Mangako na hindi mo na ito hahabulin. Matapang, magaling. Sige, ipinapangako ko sa iyo. Basta ibigay mo ang tao, hindi lang kita palalayain ang lahat. Bibigyan pa kita ng pagkakataon. Ano sa palagay mo? Makinig kang mabuti. Ang tauhan mo sa araw pa lang gusto na niya saktan ng kapatid kong babae. Pagdating ng gabi, nagsama siya ng mga tao at pumasok sa bahay namin. Gusto niyang sapilitang kunin si Esperanza. Hindi siya matalo ng tatay ko. Ang resulta, Walang hiya. Karapat dapat lang mamatay. Mga masasamang tao. Tumahimik. Ano ang nangyari? nagsumikap ang tatay ko, mahigpit na hinawakan si Lee. Kumuha ako ng ladrilyo at sa kanyang ulo binasag ko ng husto. Ako ang pumatay sa tao. Pangako mo, kung papatayin mo o pahihirapan, sa akin lang, palayain ang lahat ng tao sa aming nayon. Niloloko mo ako?
Kawili-wili kayong mag-ama. Nag-aagawan kayong mamatay, di ba? Sige, ayaw mong ibigay ang tao, di ba? E di sama-sama kayong mamatay. Barilin ang lahat dito, walang matitira. Ang mga tauhan mo ay ako ang pumatay. Ang mga tao mo. Ako ang pumatay sa kanila. Ito ay kapangyarihan. Ang baryong ito pala ay may nakatagong binagong tao. Baka siya si 001? Hindi, sabi sa talaan. Ang kapangyarihan ni 001 ay puro pagkawasak. Kung siya ang kumilos, yung dalawang walang silbi ni Carlos, wala nang matitira kahit abo. Isama mo ang mga tao mo at umalis sa baryo. Lahat umatras. Ang kapangyarihan mo ay pagkontrol ng metal. Tama ba? Kakayahang B-level, kaya pala kaya mong sirain sa malayo. Ang aking blood collector, nagawa mong patayin si Carlos, yung walang kwentang kaparehas ng level. Napamahal ka sa akin ng kaunti pero hanggang doon lang. Sasabihin ko sa huling pagkakataon, isama mo ang mga tao mo. Umalis sa baryo. Kung hindi, huwag kang magreklamo kung saktan ko kayo. Saktan kami? Ikaw lang, isang kayang kontrolin ang metal lang B-level. Sasabihin ko sa'yo, ang mga B-level na pinatay ko, hindi daan-daan pero 10-10. Akala mo sa liit ng kapangyarihan mo, mapoprotektahan mo yung mga walang kwenta sa likod mo kapag nag-utos ako. Papatayin ko sila agad. Tingnan natin kung mas mabilis ang galaw mo o ang baril ko. Kahit na kaya kong tapusin sila, sa gitna ng kaguluhan, hindi ko siguradong mapoprotektahan si Esperanza at ang mga taga-baryo, hindi ko sila madamay. Pwedeng sumama ako sa'yo pero dapat mong garantiyahan. Napakakawalan mo ang lahat sa baryo at hindi na kayo babalik. Sana ganito kakagising noon. Huwag. Sana kanina kapag ganyan. Ali, huwag. Huwag kang pumunta. Huwag mo siyang pahirapan. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng maging pabigat sa kanya ngayon. Tiyak na may paraan si Ali. Tiyak na poprotektahan niya ang lahat at babalik siya sa akin. Kunin ang pulseras. Huwag kang kabahan, maliit na bagay lang ito. Isuot mo ito. Ang ating transaksyon, saka lang magiging formal. Dalhin mo na. Ali. Oo nga pala. Para gantimpalaan ang iyong pagiging realistic, magbibigay ako sa kanila ng mabilisang wakas. Ricardo, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko talaga maintindihan. Ang mundo ay talagang papatayin ang mahihina. Ang mga mababang tao na walang kapangyarihan, dapat ay tayo ang na mga mataas na nilalang ang pumapatay at kumokontrol sa kanila. Pero ikaw, nag-aalala ka pa na sila ay mamatay. Mukhang hindi pa lubusan ang pagbabago ng iyong pag-iisip. Hindi pa lubusan. Manahimik ka. Pinatay mo si Carlos, ang tanging taong makakahanap ng 001. Ang responsibilidad na ito ay unti-unti kang sisingilin ng headquarters. Pero hindi nila ako nirerespeto. Kaya dapat silang mamatay. Sige, patayin lahat. Naghahanap ka ng kamatayan. Mamamatay ka. Wala yan. Alam mo ba kung ano ito? Bakal mula sa kalawakan. Ito ay ginawa para pigilan ang mga binagong tao. Kung ikaw man, kahit S-level, kapag isinuot ito, hindi makakagamit ng kahit konting kapangyarihan. Sinabi mo yan kanina. Pakakawalan sila.
Pangako. Kailangan ko bang makipag-usap sa mga mababang uri na iyon? Manindigan ba ako? Bitawan mo ako. Dati, gusto ko lang silang mamatay ng walang sakit. Pero ngayon, nagbago na ang isip ko. Gusto kong panoorin mo. Ang babaeng pinakamahalaga sa iyo sa harap mo, barilin ng isa-isa hanggang mamatay. Huwag. Hayop ka kung may tapang ka sa akin ka lumapit. Sige, gawin na. Simulan mo sa babaeng yan. Xiaoli. Paano mo natanggal ang pulseras? Wala akong pakialam kung antas B ka lang. Anong paraan ginamit mo para makatakas? Dahil ayaw mong bumalik sa headquarters, dito ka na lang mamatay. Bakit kayo nakatanga? Sige na, lusob, patayin siya. Talaga? Ang baril ko. Handa ka na bang mamatay? Magaling, may kakayahan ka nga. Sayang at hindi ka marunong makisama. Kaya ngayon ay ang araw ng iyong kamatayan. Papatayin mo ako? Sinasabi ko sa iyo, ako ay isang iba't ibang tao ng antas A. Kidlat? Sa mga ka-level ko, kaya kong isalaban 3. Sa ibaba ng aking antas, wala akong kalaban. Ikaw, na may kakayahang kontrolin ang metal, walang kwenta na antas B, ay naglalakas loob na maging bastos sa harap ko. Ito, paano ito mangyayari? Kaya ba ito ng isang tao na magkaroon ng ganitong kapangyarihan? Parang Diyos. Nakita mo ba? Walang kwenta. Ito ang pagkakaiba ng A-level at B-level tulad ng langit at lupa. Ako ang langit, ako ang Diyos. At ikaw, kaya kitang durugin kahit kailan. Pagkokontrol ng metal? Sa harap ng aking kidlat, maliit na bagay lang yan. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad. Baka isipin kong bigyan ka ng mabilis na kamatayan. Kung hindi, ano? dahil gusto mo talagang mamatay, Ibibigay ko sa iyo. Ale, Baliw ka ba? Huwag kang pumunta doon. Kung pupunta ka, mamamatay ka. bitawan mo ako. Kahit mamatay, gusto kong mamatay kasama siya. Ale. Ali, bitawan mo ako. Huwag kang pumunta. Kung pupunta ka ngayon, mamamatay lang siya ng walang saysay. hindi, imposible. Ang A-level kong sibat ng kidlat, paano kang nakaligtas na walang gasgas? Level. Ito ang iyong ipinagmamalaking kapangyarihan. Masyadong mahina. Tigilan mo yung pagpapanggap mo. Tingnan natin kung ilang suntok pa ang kakayanin mo. Sinabi ko na. Masyadong mahina. Bumaba ka.
ikaw na isang B-level, paanong nakaya mong gamitin ang kamay para saluhin ang sibat ko ng kidlat? Hindi, mali. Hindi ka talaga B-level. Ang kapangyarihan mo hindi bababa sa S-level. Pero ang kapisanan ng pahayag ay walang S-level na may kapangyarihan na nakatakas. Maliban kung ikaw ay... Hindi ba kayo laging naghahanap ng SSS level na numero 01? Ako yon. SSS level 001 Ginoo, maawa po kayo. Hindi ko kayo nakilala. Kamatayan ko ito. Pakiusap, iligtas ninyo ang aking buhay. Ginoo, may nakakabit sa akin ang taga-subaybay ng organisasyon. Kung mamatay ako, mawawala ang signal. Malalaman ito ng amo. At ayon sa kanyang paraan, siguradong dadalhin niya ang mga tao at wawasakin ito. Kung pakakawalan ninyo ako, pagbalik ko ay sasabihin ko sa amo na hindi ko natagpuan ang 001. Oo, sasabihin kong nabigo ang misyon. Sa oras na iyon, maaari kayong magpatuloy sa inyong kasalukuyang buhay. Wala nang manggugulo sa inyo. Sumusumpa ako. Diego, huwag kang maniwala sa kanya. Ang ganyang tao ay pabago-bago. Iiwan siya ay malaking kapahamakan. Patayin mo siya, tapos na ang problema. Huwag. Sa pagkakataong ito, tutuparin ko ang aking pangako. Layas. Tanga, akala mo ba talaga pakakawalan kita? Teka lang, hihintayin kong iulat ang iyong kinaroroonan sa amo. Doon ay ang iyong kamatayan. Sa oras na iyon, ang baryong ito ay sasama sa iyo sa kamatayan. Diego, ano ba ang ginagawa mo? Binitawan mo ang tigre sa gubat. Walang katapusang problema. Siguradong babalik siya para maghiganti. Oo nga, siguradong magsusumbong siya. Alam kong magsusumbong siya. Gagamitin ko ang kanyang bibig at ang taga-subaybay sa kanya upang dalhin ako sa punong tanggapan ng kapisanan ng pahayag. Dati gusto ko lang tumakas, ayaw ko nang pumatay, ayaw ko nang makipag-ugnayan sa kanila. Pero ngayon naiintindihan ko na. Hanggat mayroong kapisanan ng pahayag, kayo ay hindi magkakaroon ng mapayapang buhay. Meron na akong nais protektahan. Para sa inyo, kailangan kong lipulin ang ugat. Pupunta ka, isama mo ako. Hindi. Bakit? Marunong akong mag-martial arts. Hindi ako magiging pabigat. Kapag kasama kita, nagiging mahina ako. Madistract ako. Matatakot ako. Mag-aalala ako ng husto. Manatili kang ligtas dito. Para wala akong alalahanin. Papa, Kuya, mag-ingat kayong lahat. Huwag na kayong basta-basta magpapasok ng tao sa nayon. Kailangan kong magmadali. Hindi ko siya pwedeng hayaang lumayo. Ali, kailangan mong bumalik. Hihintayin kita. Presidente Jiang, bumalik na po kayo. Oo, hinahanap ko si amo. Mukhang ito na ang punong tanggapan ng kapisanan ng pahayag. Nakaset ang hadlang ng enerhiya sa pintuan. Kung pilit papasok, mag-aalarma agad. Ang higpit ng seguridad, libo-libo ang mga bantay. Kahit ako, mahihirapan din. Kailangan makapasok ng palihim. Kung makalapit ako ng tahimik sa pinuno ng kapisanan ng pahayag at matapos siya, ang kapisanan ng pahayag ay natural na babagsak. Isang eksperimento na SSS level tumakas ng 1 taon. Ang mga ipinadala natin, ikaw lang ang bumalik na buhay. Ricardo, sa tingin mo ba dapat kitang purihin? Amo, hindi po. Pero nahanap ko siya. Nasa kuta ng pulang dragon si 001 sa isang liblib na baryo. Sige, magpatuloy ka. Si 001 ay nagpakasal sa isang mababang uri. Kung hindi dahil sa akin na sandwich siya, baka nakalimutan na niya ang sarili niyang kapangyarihan na isang marangal na binagong tao. Kasal, pamilya. Oo, para protektahan ang babaeng iyon at ang mga mababang uri, hindi siya nagdalawang isip na magpakita. Kung hindi ako nakatakas, baka nga papatayin niya ako para sa kanila. Ha ha ha!
Nakakatuwa. Talagang nakakatuwa. Ang anak ko si Marco nagpapakasasa sa mga walang kwenta. Anak? Anak amo, ibig mong sabihin ang number 01 ay sa iyo. Tama, ako mismo ang nagdala sa kanya sa kapisanan ng pahayag para reformahin. Kung gusto mong mabuhay, matuto kang lumaban, walang silbi ang mga walang kwenta sa kapisanan ng pahayag. Magaling. Ang malakas ay umaapi sa mahina, iyan ang patakaran ng kapisanan ng pahayag. Binigyan siya ng walang kapantay na lakas. Ngunit ginamit niya ang lakas na iyon para ipagkanulo ako para sa mga langgam na iyon. Ang bunga ng aking buong buhay, ang aking pinakamagandang likha, ay naging traidor. Sariling anak, ganyan kalupit ang ginawa. Narinig ko na noong ireforma si number 001. Ilang beses siyang halos mamatay sa operating table. Baliw talaga ang amo. Kamakailan lang nadala na ba ang mga bagong materyales? Opo. Galing sa iba't ibang lugar, mga piling mandirigma, magagaling ang pundasyon. Pumunta ka, piliin ang 3 pinakamalakas para sa bagong binuo, bagong A-class enhancement. Pagkatapos sumunod sa akin, lulusubin natin ang kuta ng pulang dragon. Gusto kong personal hulihin ang mabuti kong anak, ibalik siya. Opo, gagawin ko na agad. Yung mga materyales na ito, bakit ang bagal ng paghatid? Mga kuya, ang hirap ng daan sa bundok, tama na. Wala nang satchat, pumasok ka na agad. Huwag mong maantala ang plano. Oo. Ano ba yan? Anong klase yan? Mukhang gumulong ang bato pababa. Sige, pumasok ka na agad. Yung tinutukoy nilang materyales totoo ng tao. Dapat mamatay ang kapisanan ng pahayag. Bilisan nyo ang galaw. Dalhin ang batch na ito ng materyales, ihatid lahat sa 3 silid ng pagpapalakas. Bumaba kayo dito mga gago, bilisan nyo. Sino kayo mga gago? Kinidnap ninyo ako? Alam niyo ba kung sino ako? Huwag gumalaw. May tanong pa ba? Ilang grupo pa? Mag-iwan ng ilang tao para bantayan. Ang iba, bilisan mag-ibahan ng kargamento. Bilis! Kilala ko siya. Siya ang kampeon ng Sanda ngayong taon. Nakakapagtaka, isang suntok lang, napatay siya. Ang mga taong ito, hindi sila normal na tao. Huwag magsalita at huwag lumaban kung hindi magiging katulad ka niya. Lahat kami ay natigok sa daan at dinala dito. Ikaw rin. Sayang ang mga talento. Ang mga atletang ito ay dapat sana makakuha ng magandang pagpapalakas. Maligayang pagdating sa pintuan ng bagong mundo. Ako ang inyong gabay. At dito ay kung saan kayo makakakuha ng bagong buhay, kapisanan ng pahayag. Ano kayo dati? Mga tambay sa kalsada, mga brusko sa ring nag-aagaw buhay para sa kaunting pilang. Pero sa huli, mga walang kwenta na pinapatay na lang. Pero dati, pareho lang kayo. Ngayon, isang galaw lang ng daliri. Siya na ang nagdedesisyon kung mabubuhay o mamamatay kayo. Pwede ba tayong maging ganyan kalakas? Siyempre.
Kung karapat-dapat kayo dito, Itatapon niyo ang inyong mahinang katawan. makakawala sa pagiging mababang uri makakamit ang kapangyarihang tulad ng Diyos. Kayo ang mga papasok sa bagong mundo, mga maswerteng tao. Gusto niyong maging kasapi namin, madali lang. Sa ilalim ko 1 minuto lang, makakatanggap kayo ng bagong buhay. Sino unang lalapit? Ang taong ito, hindi basta-basta. Paano kung hindi kayanin? Anong kapalaran? Kapalaran. Dito mga walang kwenta, walang kapalaran. Baba. Dito, walang baba ng mga walang kwenta. Ngayon, alam mo na ba ang kahihinatnan mo? May tanong pa ba? Kung wala, pumila kayo ng maayos, isa-isa lang. Mabilis ang taong ito at ang lakas niya ay higit sa normal. Siya ay isang binagong tao na A-level. Ako na. Bata, matapang ka talaga. Sabihin mo ang pangalan mo. Hindi kailangan, patay. Hindi na kailangan malaman ang pangalan ko. Sige, sobrang yabang mo. Gusto ko yan. Nakakatuwa. Nakayanan mo ang suntok ko ng harapan. Mukhang sa mga ito, sa wakas may matino na. Tapos na ang warm-up, bata. Tingnan natin ang limitasyon mo. Saan? Ito, tao pa ba ito? Bumagsak ka! Ito ang pinakamalakas kong galaw. Mamatay sa galaw na ito ay isang karangalan para sa iyo. Hindi na pwedeng magantay. Kung malalaman, magdudulot ng hindi kailangang gulo. Nadulas ang kamay ko. 1 minuto na, tagapamahala. Swerte mo. Kayo tatlo, sumunod sa akin. Ang natitira, tapusin na. Mula ngayon, pumasok kayo. Magkakaroon kayo ng bagong buhay. Tandaan ang inyong mga bagong codename. Ikaw, A72. Ikaw, A73. At ikaw, A071. Salamat kanina. Wala akong ginawa. Hindi. Kung hindi ka biglang nagsalita, yung tagapamahala malamang pinatay na ako. At saka, yung galaw ng tagapamahala, tiyak na hindi aksidente, na sumablay. Sino ka ba talaga? Ano ang layunin mo sa pagpasok dito? Huwag kang magtanong ng hindi dapat. Ako si Lumina Reyes. Detective ako. Para imbestigahan, isang serye ng pagkawala, sinundan ko hanggang dito. Wala akong pakialam kung sino ka, ngunit iisa ang ating kaaway. Makikipagtulungan ka ba? Masyado kang mahina, pabigat ka lang. Inamin ko na hindi ko sila matatalo. Pero mas magaling ang utak ko kaysa sa kamao ko. Ang istruktura dito, ang oras ng pagpapalitan ng mga gwardya, tandang-tanda ko. Kailangan mo ng isang nakakaalam sa mga tao dito. Hahanapin ko ang pinuno nila. Hinahanap mo ba ang boss? Baliw ka! Ay, 1 araw na ang lumipas. Hindi ko alam kung kamusta na si Ali. Babalik siya, nangako siya sa akin. Kasalanan ko ito. Kung mas malakas lang ako, hindi na kailangan ni Ali na mag-isa na makipagsapalaran. Anong silbi ng pagsasabi nito ngayon?
Ang mga hayop na iyan sa kapisanan ng pahayag, wala ni isa sa kanila ang tao. Si Ali, Tatay, kuya. Hindi tayo pwedeng maghintay lang ng ganito. Ano ang gusto mong gawin? Si Ali ay nakikipaglaban para sa atin. Gagawa rin tayo ng mga bagay na kaya nating gawin. Mula ngayon, lahat ng mga taong kayang lumaban sa nayon ay tipunin natin. Palakasin ang seguridad. Lahat ng mga armas na magagamit ay hanapin natin. Kahit dumating man o hindi ang kapisanan ng pahayag, kailangan tayong maging handa. Hindi na natin pwedeng pabayaan si Ali na magambala. sige, gawin natin yan. Tama ang sinabi ng anak kong si Pingping. Pumunta sa loob ng kapsul ng pagpapalakas. A071. Ikaw na. Ano gusto mong lumaban? Huwag kang magmadali. Kung magpakita tayo ngayon, mamamatay tayong lahat. Hindi ba hinahanap mo ang amo? Ito lang ang pagkakataon. Tama siya. Kung sa pilitan tayo, mapapansin nila tayo, kailangan kong magtiis. Gusto mo pa akong gawing binagong tao? Panaginip mo. Presidente Jiang, bakit kayo nandito? Inutusan ako ng amo na tingnan ang progreso ng mga bagong materyales. Nagmamadali siya. Huwag kayong mag-alala. Ang mga materyales ngayon ay napakataas ng kalidad, lalo na iyong A071. Napakatibay ng kanyang vital signs. Para siyang natural na binagong tao. Baka maging isa pang A-level sa ating samahan. Oh, tingnan ko. A71. Hindi, siya ay oo. Yung walang gamit. Yung lalaking pumipisil ng bala. Oo. Pero buti na lang A-grade siya. Kaya kong gamitin ang telekinesis, guluhin siya ng puwersa tungkol sa mga neuron ng alaala ko para akala niya hindi niya ako nakita. Kakaibang ilusyon. Bahala na. Isang A-grade na embryo lang. Tapusin na para hindi mainip ang amo. Hindi maganda, wala na ang vital signs ni AZO72. Walang kwenta, hindi kinaya ang enhancement. A73, ipakita mo sa akin ang resulta mo. O mabuti B-level na metal manipulation, hindi naman pala walang kwenta. Yung mga nawawala sa metal manipulation, ang iba pala tulad ng taong iyon namatay sa pagbabago. O kaya'y naging katulad ko. A71, turn mo na. Bata, tingnan ko kung ano ang naging resulta mo. Handa na ba? Ayos, puro lakas. Ito ang pinakamainam na direksyon ng pagbabago, A071. Ang iyong lakas ay walang hanggan. Isang B-level, metal manipulation. Isang A-level power type, maganda. Tiyak na matutuwa si Amo, tama na. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Naghihintay si Amo. Isama natin silang dalawa at sumama sa akin para makita si Amo. Presidente Jiang, bigyan mo pa ako ng oras. Hindi ko pa nasusukat ang kanyang limitasyon. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Kung maantala ang mahalagang usapin ni Amo, pananagutan mo ba? Natatakot ako.
Kayong dalawa sumunod. Brute force ang kapangyarihan mo. May problema. Hindi lang basta di katulad. Ang pakiramdam na ibinibigay mo sa akin. Mas mapanganik ka kaysa sa namamahala. Basta marunong pumatay, okay na. Pangulo, Amo, bakit ang bilis mong humingi ng tauhan? May malaking galaw ba? Para lang sa traidor na yon, number 001. Ang mga tauhan ko ay nakatuklas. Nagtago siya sa kuta ng pulang dragon. Hindi na makapag-antay si Amo. Handa na siyang dalhin ang dalawang ito upang wasakin ang baryong iyon. Si Amo mismo ang kikilos, tiyak na mamamatay si number 001. Basta dito ko lang, papatayin ng among ito, magiging ligtas na sina Esperanza. Sa likod ng pinto ay ang Diyos na nagbigay sa inyo ng bagong buhay. Tandaan, itago ang mga hindi dapat, pag-iisip. Sa harap ni Amo, mas mababa pa kayo kaysa sa langgam. Anumang kawalang galang, iisa lang ang kahihinatnan, kamatayan. Amo, dinala ko ang taong hinihingi ninyo. Bilisan pa, hindi sapat ang bilis. Bumangon ka na ipagpatuloy ang pagsasanay. Parang pamilyar ang taong ito. Tiyak na nakita ko na siya sa ibang lugar. Siya ang pinuno ng kapisanan ng pahayag, makakilala kaya niya ako. Iyon ay number 001. Ang nakaraang pagbabago ay nagdulot ng malaking pagkawala ng aking memorya kung makikilala niya ako. Ito ang dinala mo bagong material. Oo, Amo, lalo na itong A71 may likas na lakas at malaking potensyal. Talagang kabilang sa A-grade ang pinakamahusay. Mukhang hindi niya ako nakilala. Tunay na magandang material. Kung ganoon, kayo dalawa. Kasama ang dalawang bagong ito. Sumama sa akin upang wasakin ang kuta ng pulang dragon. Gusto kong malaman ng taksil na iyon ang kahihinatnan ng pagtataksil sa akin. Pupunta siya sa kuta ng pulang dragon. Papatayin niya sina Esperanza at ang iba. Hindi pwede. Sa sandaling makaalis sa kapisanan ng pahayag, kikilos ako agad. Haalisin siya. Ang mabuti kong anak ay gumamit ng ganitong paraan, bumalik sa harapan ko. Itinago ang tunay na lakas at sumama sa mga bagong recruit. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Dahil hindi mo na ako kilala, lalaruin ko na lang ang laro mo. Magaling. Ang malakas ay kumakain ng mahina, iyan ang patakaran ng kapisanan ng pahayag. Tingnan natin kung ano ang maidudulot mo sa aking sorpresa. Puntahan mo sila at palitan ng damit, sumunod sa akin. Opo. Opo. Amo, nagkaroon ng riot ang mga eksperimento sa Sector B. Mukhang ngayon hindi ko kayo masasamahan. Kayong dalawa, sanayin ninyo sila dito para mabilis silang masanay sa kanilang bagong kapangyarihan, lalo na si AU-71. Gusto kong makita ang kanyang pinakamalakas na estado. Bata, inutusan tayo ni Amo na sanayin ka. Ang ibig niyang sabihin ay kung ano ang gagawin namin sa inyo, kailangan ninyong tiisin. Ikaw, munting babae. Pagmamanipula ng metal na B-level. Ngayon, hayaan mong ako ang magsanay sa iyo ng maayos. Pakawalan mo ako. Ano, hindi ka kontento? Nakalimutan kong sabihin sa inyo? Sa kapisanan ng pahayag, ang mga baguhan ay dapat kumilos bilang baguhan, dapat kayong lumuhod sa harap namin. Ang mga patay lang ang aking luluhuran. Munting maganda, huwag kang mag-alala. Aalagaan kita ngayon ng mabuti.
Ako ngayon tuturuan kita ano ang tuntunin. Ang kamay ko. Ikaw pinatay mo, Pangulong Jiang. Ikaw ang susunod. Bitawan mo. Ito ang sinasabi ng kapisanan ng pahayag na bagong mundo. Lakas ang nagahari. Kung ayaw mong mamatay dito, tingnan mo ito, damhin mo ito. Hayaan mong ito'y maging ikaw bahagi ng katawan. Kumilos. Pinatay mo sila. Malapit na tayong matuklasan. Sino ka ba talaga? Ang mga alaala nun, konti na lang ang naalala ko. Konti lang ang naaalala. Oo. Ilang pira-pirasong eksena lang, puro patayan at eksperimento. Ako si Lumina Reyes. Pumunta ako rito, hindi lang para hanapin ang mga biktima ng pagkawala, kundi para hanapin ang aking nawawalang ama. Ang iyong ama? Oo. Siya ay dating Special Forces. Bigla siyang nawala, 3 taon na ang nakalipas. Matagal ko nang iniimbestigahan. Ang tanging lead ay nabago siya mawala, ay iniimbestigahan niya isang lihim na organisasyon. Nang maglaon, natuklasan ko na lahat ng biktima ng pagkawala ay mga eksperto sa iba't ibang larangan ng labanan. Pagkatapos mawala ang aking ama, sa kanyang mga naiwan, natuklasan ko ang isang kopya ng tattoo. Para mailabas ang organisasyong ito, sa parehong lugar, pinatattoo ko ang parehong disenyo. Nakita ko na ang disenyong ito Saan? sa isang kwarto na puno ng mga glass pad. Sa katawan ng maraming tao, lahat sila ay may ganitong tattoo. Sila, Anong nangyari sa kanila? patay na silang lahat. Kapisanan ng pahayag. Kayo ang aking mortal na kaaway. Sisiraan ko ang lugar na ito. Kasama ako. Pababayaran ko sa mga halimaw na ito ang dugong kanilang pinadanak. Sisirain ko ito. Kawili-wili. Ang mabuti kong anak, nagpanggap na mahina para makapasok. Ah, gusto mo pala akong patayin. Sige, tingnan natin kung kaya mo ba. Nagsimula na ang laro. Alarma, nalantad na tayo. Inaasahan ko na pumatay ng 2 A-level. Tiyak na magre-react sila. Bilis! Palibutan ang command room. Huwag hayaang makatakas ang sinuman sa loob. Huwag kumilos! Itaas ang mga kamay! Ano ang gagawin natin? Napalibutan na tayo. Tumayo sa likod ko. A71 as 3. Paano ninyo nagawang patayin si Pangulong Jiang at ang tagapamahala? Utos ng amo, patayin lahat. Sunog! May utos si amo, walang patawad. Sunog! Isip telekinesis. Hindi ka A-level ng uri ng lakas. Sino nagsabi sa inyo? A-level lang ako. Ito. Ano pang hinihintay nyo? Simulan na.
ako, panalo tayo. Oo, ang galing mo. Kaya mo nang kontrolin ang sarili mong kakayahan. Kahanga-hanga. Talagang kahanga-hanga. Kapangyarihang magpagalaw sa isip at saka sobrang lakas, A071. Binigyan mo talaga ako ng malaking sorpresa. Pumasok ka sa teritoryo ko, pinatay mo ang dalawa kong pinakamahusay. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Para sa mas malakas na kapangyarihan o para maghiganti? Demonyo ka! Yung mga inosenteng tao dinala mo dito, ginawa mong halimaw. Ang tatay ko, pinatay nyo rin. Ang babae talaga. Ang kanilang emosyon ay pinakamalaking hadlang para maging malakas. Hindi ba sa tingin mo, number 001? Number 01 siya yung sinabi ni Ricardo na tumakas na SSS level. Mukhang mula pa sa simula alam mo na kung sino ako. Siyempre, bawat cell sa katawan mo ay gawa ko. Akala mo ba magpalit ka lang ng muka, hindi na kita makikilala? Ang pinaka-perpektong likha ko. Hindi ako likha mo. Ako ang darating para sirain ang lugar na ito. Sirain nito, ikaw lang. Isang traidor na nakalimot na kung sino siya. Ang nakakawala ng telekinesis ko ay ang SSS level na binagong tao lang. Tama, lakas, bilis, reflexes, lahat perpekto. Sayang lang nakalimutan mo kung sino ang nagturo sa iyo ng mga kakayahang ito. Sino ka ba talaga? Itong SSS level mong lakas ay ibinigay ko sa iyo. Itong kakayahan mong pumatay ay pinuhunan ko ng latigo sa iyo, mabuting bata, sabihin mo. Sino ako? Gusto mong mabuhay, matutong lumaban, ang kapisanan ng pahayag ay hindi nangangailangan ng walang kwenta. Magaling, ang malakas ay umaapi sa mahina, yan ang patakaran ng kapisanan ng pahayag. Hindi. Imposible. Naalala mo na ba sa wakas? Anak, ako mismo ang nagdala sa iyo sa mesa ng operasyon at binigyan ka ng kapangyarihang tulad ng Diyos. Ikaw ang aking pinakamagandang obra maestra. Wala akong ama, ang alam ko lang ikaw ang sumira sa buhay ko. Sinira ka, hindi ginagawa kitang matagumpay. Tingnan mo ang mundong ito, ang malakas ay umaapi sa mahina, walang alamat mangmang, at tayo ay nasa tuktok ng ebolusyon, bagong uri ng tao, dapat nating pamunuan sila at kontrolin sila. Ito ang ating tadhana, bumalik ka sa akin. Anak, magtatagpo tayong mag-ama, ang buong mundo ay yuyuko sa ating mga paa sa oras na iyon. Ang kuta ng pulang dragon? Ang mga babaeng hamak, kahit ilan ang gusto mo ay makukuha mo. Tumahimik ka, hindi mo siya karapat dapat banggitin. Mukhang ang komportableng buhay na iyon ay pinakintab ang iyong mga pangil. Kung papatayin kita at sisirain ang lugar na ito, matatapos na ang lahat. Ganun ba? Sige, ipakita mo sa akin, mabuting anak, kung gaano ka nakalakas. Talaga ba? Tingnan natin. Ang mabuti kong anak, hanggang saan ka na lumaki? Ang bilis, hindi ko talaga nakita ang galaw niya. Sa ganyan mong itsura ngayon, gusto mo pang sirain ito? Walang kwentang galaw. Walang kwentang galaw. Akala mo ang SSS level ay telekinesis at brute force lang, tanga. Ang tunay na kapangyarihan ay ang alituntunin, ay ang nasasakupan. Sa harap ko, lahat ng ipinagmamalaki mo ay walang saysay. Hindi mo kayang takasan ang aking pagpigil. Mukhang ang komportableng buhay sa labas ay ginawa kang isang ganap na walang silbi. Hindi, kung magpapatuloy ito, mapapatay siya. Hindi kaya ng lakas ko ang halimaw na iyon. Pero, makikipaglaban ako sa iyo. Walang kakayahang langgam. Naku, hindi ko siya dapat madamay. Lumaya ka. Para iligtas ang isang langgam, nakatakas sa aking pagpigil. Kawili-wili.
Mabuti, napakabuti. Ako si Marco, ang pinakamagaling kong obra para sa isa-isang walang kwenta, paulit-ulit na sumasalungat sa akin. Mukhang nakalimutan kong turuan ka. Ang isang malakas ay hindi dapat magkaroon ng kahinaan. Nakita mo ba, ito ang kapalaran ng mahihina. Ngayon, wala ka ng alalahanin. Halika. Hayaan mong makita ko ang tunay mong... Paano nangyari? Ang bilis niya ay higit pa sa akin. Kung ayon sa sinabi mo, ang mahihina ay dapat mamatay. Kung ganon sa harap ko, ano ka ba? Ang lakas mo ay SSS level lang. At ako ay SSS level dahil ang pinakamataas ay SSS level lamang. Ha? Sa tingin mo, kaya mo akong patayin? Bakit siya nawala? Hindi ko alam, pakiramdam ko may mali. Ang mabuti kong anak, huwag kang magmadali na patayin ako. Pupunta ako sa lugar na tinatawag na Kuta ng Pulang Dragon. Dadalhin ko ang pagbisita, ang aking manugang na babae. Dito ka lang, masiyahan ka sa regalong inihanda ko para sa iyo. Esperanza. Sinimulan ang proseso ng pagwasak sa sarili ng himpilan. Countdown 60 segundo. Simula na ang self-destruct program ng base. 59 segundo na lang. 58, 57. Programa ng self-destruct. Gusto niya tayong mamatay kasama siya. Gusto niya akong patayin, hindi siya karapat-dapat. Walang kwenta, hindi tayo makakalabas. Masyadong komplikado ang istruktura dito. Puro aloy na pinto ang nasa paligid. Manahimik ka, kumapit ka ng mahigpit. Ito ang tunay mong kapangyarihan. Ikaw, kumusta ka? Hindi ako mamamatay. Sa tingin ko, hindi ko na kaya. Umalis ka na. Iligtas mo ang iyong asawa. Huwag mo na akong alalahanin. Hindi ko iiwan ang kasamahan. Pabigat lang ako. Isama mo ako. Isama mo ako. Wala kang magagawa. Tiyagain mo. Ikaw? Ano ang gagawin mo? Kung ayaw mong mamatay ng dahil sa labis na pagdurugo, huwag kang gumalaw. Marco, kung loloobin mong saktan kahit isang buhok ni Esperanza, pagpuputol-putuling kita. Andres. Isang araw na ang nakalipas. Hindi pa bumabalik si Lee. May nangyari kaya sa kanya? Tumahimik ka. Napakalakas ni Lee. Bakit magkakaganon? Pero, ang mga tao ng kapisanan ng pahayag, bawat isa ay halimaw. Sino yan? Sino ka? Taga-kapisanan ng pahayag? Hindi.
Ako ang ama ni Diego. Kuya, tatay, kamusta na? Bumalik na ba si Diego? Sino siya? Ikaw ang asawa ni Diego, di ba? Nasa panganib si Diego. Manong, dahan-dahan lang sa pag-inom. Sigurado ka bang ikaw ang ama ni Diego? Tama, ang pangalan ko ay Marco. Ako, nagsisisi ako sa batang yon. Dahil ikaw ang kanyang ama, bakit hindi namin siya narinig na binanggit ka? Noong araw, inagaw siya ng mga taga-kapisanan ng pahayag mula sa akin. Palagi ko silang iniimbestigahan. Hindi ko inaasahan na ako mismo ay nahuli sa kanilang pugad. Sa wakas, nakahanap ako ng pagkakataong makatakas. Ngunit nakita ko na sila ay kinubkob ng mga taga-kapisanan ng pahayag, pinalibutan. At si Diego, ano na ang kalagayan niya? Pinaunan niya ako. Para sabihan kayo, sabi niya, ang target ng kapisanan ng pahayag ay kayo. Mapapahamak ba si Diego? Mabuting bata. Huwag kang umiyak, sabi niya, tiyak na babalik siya. Hayaan mo akong na ama na hindi karapat-dapat na protektahan ka muna para sa kanya. Boba, madali kang lokohin. Ang aking mabuting anak, ito ba ang iyong pinaglalaban na protektahan kahinaan? Kung papatayin ko siya, maiintindihan mo ang mga walang kwentang emosyong ito ay magiging pabigat lamang sa iyo. Sa oras na iyon, babalik ka sa akin ng maayos. Nakakalungkot lang. Sobrang bigat ng tama ng anak kong iyon. Ngayon, ni isang kapangyarihan, hindi ko magamit. Kailangan kong gumamit ng pinakasimpleng paraan. Aming, hindi tayo pwedeng maghintay lang dito. Nakikipaglaban si Ali sa labas. Kailangan din nating bantayan ang nayon. Sige. Pupunta na ako. Esperanza, ikaw na ang magbantay dito. Tito, magpahinga muna kayo. Maghahanda ako ng mas maraming gamot para sa inyo. Tatay, naiwan ko ang espada ko. Esperanza, alagaan mo si Tito. Sige, kuya. Sige, umalis ka na. Mamatay ka na. Kapag namatay ka, babalik siya sa pagiging perpektong makina ng pagpatay. Ay, nakalimutan kong ilagay ang licorice. Tito, bakit ka bumangon? Hindi pa gumagaling ang sugat mo. Bumalik ka na at humiga. Wala yan. Matagal akong nakahiga kaya gusto ko lang gumalaw. Hindi pwede yan. Ang dami mong nawalang dugo. Kailangan mong magpahinga. Wala yan. Halika, tulungan kitang bumalik. Mabait kang bata pero kaya ko na. Tito, tingnan mo. Sabi ko sa'yo, bawal kang gumalaw. Huwag kang lalapit. Papasensya na anak, hindi ko sinasadya. Natatakot lang ako. Na baka masira ulit ang sugat. Ali, si Ali. Bumalik si Ali. Ali. Ali, bumalik ka na, ito ay... Ito, ano ba talagang nangyayari? Wala nang oras para magpaliwanag. Si Marco, ang pinuno ng kapisanan ng pahayag, siya ang ama ko. Pupunta siya rito para patayin kayong lahat. May nakita ba kayong kamukha ko na lalaking malubhang na sugatan? Ali, nalilito ka ba paano naging ama mo, Ali? Sigurado ka ba? Ang plano ng kapisanan ng pahayag sa binagong tao, siya ang utak sa simula pa lang. Hanggang sa kalagitnaan ng laban namin, tumakas siya. Sabi niya, lilipulin ang buong baryo. Tay, ang sinasabi ni Ali ay hindi kaya iyong matandang lalaki kanina?
Anong matanda? Anong nangyayari? Sinabi niya na siya ang ama mo. At gusto ka raw iligtas, pero kailangan mo raw siyang paunahing magbalita. Esperanza, nakita niyang malubha ang sugat niya. At sinabi sa akin na tulungan siya. Ihatid siya pa uwi at lagyan ng benda ang sugat. Esperanza. Sinong manghas gumalaw? Ang mabuti kong anak, ang pagbalik mo ay mas mabagal kaysa inaasahan ko. Kumusta? Gusto mo ba ang regalo sa muling pagkikita? Palayain mo siya. Sige, palayain siya. Lumuhod ka. Pag-iisipan kong iligtas siya. Hayop ka, lalaban ako sa'yo. Huwag gumalaw. Iyan naman, ang malakas. Dapat itapon ang mga walang silang emosyong ito. Anak, ituturo ko sa iyo ang huling aralin. Ang kahinaan ay para durugin ng iba. Ano ba talaga ang gusto mo? Sa totoo, simple lang. Gusto kitang makita ng personal ang iyong pag-asa na unti-unting mawawala. Lumuhod ka, ngayon na. Kung hindi, ang susunod kong saksak ay puputol sa kanyang lalamunan. Ali, wag mo akong pansinin, umalis ka na. Hayop, pakawalan mo ang kapatid ko. Ang mabuti kong anak. May hangganan ang pasensya ko. Sa bawat segundo ng pag-aatubili mo, ang sugat sa leeg niya ay lalalim. Hindi ko siya hahayaang mamatay. Talagang hindi. Nakikiusap ako, pakawalan mo siya. Ganyan dapat, anak. Dapat mong malaman kung ano ang pagsunod. Ginawa ko na ang sinabi mo, pakawalan mo siya. Luhod, pampagana lang ito, hindi pa sapat, malayong hindi sapat. Ang kinaiinisan ko ay ang mga kamay mong matapang sumuway. Ngayon gusto kong sarili mong kamay ang pumutol sa mga ito. Ito na ang huling pagkakataon mo. Wag Ali, huwag kang makinig sa kanya. Kung mamatay ako, okay lang. Hindi ka maaring walang kamay. Tumahimik ka, wala kang karapatang magsalita dito, gawin mo na. Una ang kaliwang braso, pagkatapos ang kanang braso. Kapag naging ganap kang walang kwenta, pakakawalan ko siya. Ito na ang huling pagkakataon mo. Kapag pinutol na niya ang sarili niyang mga braso, pagkatapos papatayin ko ang mga hamak na ito sa nayon. Talagang walang makakapigil sa akin. Diego, may paraan ako para iligtas siya. Anong gusto ninyong gawin, Lumina? Gusto mo bang maunang mamatay? Huwag kayong magloko. Patayin ang isang babae, bukod sa madagdagan ng kaso mo ng pagpatay. Makakapagpagaling ba sa sirang meridian mo? Pinaghirapan mo, gusto mo lang bang mabawi ang lakas? Ang bangkay mong ito ngayon, kahit ang pinakapangunahing kapangyarihan, hindi mo na kayang tipunin. Patayin siya, walang mabuting maidudulot sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Ang tatay ko ay namatay sa inyong mga kamay. Ang tanging layunin ko sa buhay ay ang maghiganti. Pero ngayon ako ay walang kwenta, walang magawa. Pero kung ang kamatayan ko ay makapagligtas ng iba, sapat na iyon. Hindi tama. Ano ang gusto niyang gawin? Ang aking kapangyarihan na antas B, kahit hindi kasing lakas ng sa inyo, ngunit naglalaman ito ng kapisanan ng pahayag, ang core ng enerhiya ng teknolohiya ng pagbabago. Kung sisipsipin mo ito, kahit papaano ay makakapagbigay sa iyo ng bahagi ng iyong lakas. Gamit ang aking buhay, ipagpalit sa kanyang buhay. Ang kasunduang ito, gagawin mo ba? Gamitin ang sarili mong core bilang kapalit. Medyo kawili-wili.
Sige, ipinapangako ko sa iyo. Ibibigay mo lang ng maayos ang core, bibitawan ko ang babaeng ito. Hindi, Lumina. Mamamatay ka sa ginagawa mo. Huwag gumalaw, kung hindi magbabago ang isip ko. Diego! Isama mo siya at mabuhay. Para sa akin. Patayin ang hayop na ito. Lumina. 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 Kapangyarihan, nararamdaman ko. Bumalik na. Bumalik na, lahat ay bumalik na. Ang mabuti kong anak, kailangan ding pasalamatan ang kasama mong ito. Ngayon hindi lang ako nakabalik sa rurok ko, kundi mas malakas pa kaysa dati. Nakita mo ba, Xiaoli? Ito ang mundo ng malakas. Isakripisyo ang isang basurang B-grade kapalit ng pagbabalik ng aking lakas. Ang kalakalan na ito napakasulit. Hayop ka, lalaban ako sa'yo. Marco! Maingay na langgam. Kuya. Amin! Nakita mo ba? Ito ang agwat. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang tinatawag ninyong tapang ay isang biro lamang. Ngayon, tayo ng mag-ama ay dapat mag-ayos ng kabuang utang. Huling pagkakataon, patayin ang lahat ng basurang ito, bumalik ka sa akin. Ikaw? Dapat mamatay. May pinagbago ka, ang galit dahil sa pagkawala ng kasama ay nagpapalakas sa iyo. Pupunitin kita gamit ang iyong abo bilang alay sa kanya. Sige. Magaling. Ganyan dapat ang anak ko, halika. Tingnan ko ikaw na batang agila. Kung meron ka bang karapatang hamunin ako. Larangan ng grabidad. Ali. Ali? Marco. Ang malakas ay walang kahinaan. Gusto mo bang iligtas sila ngayon? Sayang. Sa aking larangan ng grabidad, hindi mo maililigtas ang sarili mo. Sumuko ka na, anak. Lahat ng iyong kakayahan ay nagmula sa akin. Paano mo ako matatalo? Hindi ko kaya. Napakalakas ng kapangyarihang ito. Kung magpapatuloy ito, sila Esperanza ay madudurog. Ang iyong kapangyarihan ay ibinigay ko sa iyo. Ang aking kapangyarihan ay hindi galing sa iyo. Galing sa kanila. Ang aking determinasyong protektahan sila, buksan mo para sa akin. Ito. Imposible. Nagawa mong makatakas sa aking larangan. Sabi ko na mamamatay ka. Daloy ng libong talim. Wala iyan. Ganyan lang ba binigo mo ako? Talaga. Ito, bakal lang enerhiya kailan? Sumabog.
Tapos na ba? Magaling. Pinagalit mo ako. Kung hindi kita papakitaan tunay na kapangyarihang SSS, hindi mo maunawaan ang agwat natin gaano kalaki. Kalawakan pagbura. Ito ay direktang umaatake sa kalawakan mismo. Ali, Nakita mo ba? Ito ang kapangyarihan ng tuntunin sa harap ko. Ang iyong ipinagmamalaking kapangyarihan ng isip, hindi mo man lang ako kayang kilitiin. Mamatay ka, aking mabuting anak. Dahil hindi ko malabanan kung gayon maging ito. Ikaw inaanalisa mo ang aking kakayahan, hindi imposible ito. Ikaw ay isang hindi pa tapos. Kaya pala, ito ang tuntunin. Kalawakan pagtatapon. Ikaw bigla mong na-master mo ang tuntunin ng kalawakan at mas mataas pa sa akin. Ako ay SSS level. Gusto kong maging Diyos ng bagong mundo. Hindi ako maaaring matalo. Hindi ako maaaring matalo sa iyo. Hindi ka Diyos, ikaw ay isang taong nabubulag ng kapangyarihan ng iyong mga mata, isang baliw. Sa tingin mo nanalo ka na? Sinasabi ko sa iyo, nasa katawan mo ako. Nag-iwan ako ng huling regalo, aktibahin ang pangwakas na kasunduan kodigo. Ibalik sa 0. Ali, kumusta ka? Huwag mo akong takutin. Siya. Nasa utak ko siya. Naglagay ng bagay. Diego, anong nangyari sa'yo? Gising ka. Diego, anong nangyari sa'yo? Gising ka. Lumayas ka. Diego, Ini-activate ang protocol. Burahin lahat ng emotional data. I-format ang memorya. Bumalik sa orihinal na estado. Number 001, isagawa ang utos. number 001? Isagawa ang utos. Hindi, ako si Diego. Hindi ako number 01. Esperanza ang aking tahanan. Mapanganib, lumayo ka sa kanya. Parang nawawalan siya ng kontrol. Hindi ako aalis. Diego, kailangan niya ako. Hindi niya ako sasaktan. Burahin. Target na banta. Esperanza, umalis ka na. Hindi ka na niya kilala. Hindi ako naniniwala. Ali, tingnan mo ako. Ako si Esperanza. Nakalimutan mo na ba kami? Ang unang pagkikita natin, puno ka ng sugat. Malapit ka nang bumagsak. Ako ang nagligtas sa iyo. Nakalimutan mo na ba nung tinuruan mo akong magpapagulong ng bato? At ang mga bato ay lumubog lahat? Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo? Na poprotektahan mo ako at poprotektahan ang pamilyang ito habang buhay? Ali, bumalik ka. Umuwi na tayo. Esperanza. Ali. Buti na lang. Nahimatay lang. Tatay, natatakot ako. Na baka hindi ko na siya makita. Mahal ko, ayos na, tapos na. Si Ali, para sa atin talagang sobra-sobra ang sakripisyo niya. Halika, ihatid muna natin siya pa uwi. Tayo! Kailangan na nating itayo muli ang ating tahanan.
Ali. Ali, gising ka na. Esperanza. Gaano ako katagal nakatulog? 3 araw. 3 araw kang tulog. Halos mamatay ako sa takot. Lahat. Okay naman ba ang lahat? Huwag kang gagalaw. Mahina ka pa. Maayos naman ang lahat. Si tatay at si Kuya Andres, pinangunahan ng lahat sa pagtatayo ng ating nayon. Si Lumina. Tayo, inilibing namin siya sa likod ng bakuran. Iniligtas niya tayo, kaya bayani siya. Pasensya na. Dahil sa akin. Hindi mo kasalanan. Ginawa mo na ang iyong makakaya. Iniligtas mo kaming lahat. Ali, ikaw ang bayani nating lahat. Ali, gising ka na! Tay, Ano ang pakiramdam mo? Sa katawan mo, yung magulong kapangyarihan, gumagalaw pa ba? mas mabuti na. Yung natirang plano ni Marco, mukhang naalis ni Esperanza, pero sobrang naubos ang lakas ko. Kailangan ko ng oras para makarecover. Mabuti naman. Ang importante ay ligtas ka. Ali, may sasabihin ako. Gusto ko. Kailangan kong sabihin sa iyo, sa mga araw na ito na walang malay ka, nilinis namin ang mga guho ng kapisanan ng pahayag. Nakita namin ang isang hindi paganap na nasira laboratorio sa ilalim ng lupa. Laboratorio? Oo, sa loob nito maraming dokumento ang natagpuan at ilang mga nakaligtas. Salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi tayo makakaligtas. Ang iyong paghihiganti, ipinaghiganti ko para sa iyo. Ang kaluluwa ng iyong ama makapagpahinga na rin. Oo. Tara na. Yung mga tao mula sa laboratorio na nailigtas, marami ay tulad mo dati, nawalan ng alaala. Ano ang gagawin nila? Tutulungan ko sila tulad nung una kayo ay tumulong sa akin. Esperanza, pasensya na. Dinala ko ang digmaan at pagkawasak dito at sinira ang ating tahanan. Hindi. Ang tahanan ay hindi bahay. Ang tahanan ay kung nasaan ka doon ang tahanan. Hanggat nandito ka, nandito pa rin ang ating tahanan. Pero sa mundong ito, tiyak na marami pang mga organisasyon na tulad nila. Gumagawa ng parehong malupit na eksperimento. Ang bagong mundo na sinabi ni Marco ay maaaring hindi walang basehan. Ano ang gusto mong gawin? Gagamitin ko ang lakas na ito upang protektahan ang mas maraming tao na tulad ko. Gagawa ako ng bagong kaayusan, isang mundong wala ng pang-aapi, wala ng inosenteng tao na ginagawang eksperimento. Kahit anong gawin mo, sasamahan kita.